Yun. At ito na naman po tayo sa problema kay Bugoy. Serye. Umilaw yung temperature. Pangatlong beses lang umilaw ngayon to. Sa biyahe ko dito sa straight ng NLEX mula Balagtas hanggang, ayan, wala na naman, oh. Ano kaya issue nito ni Bugoy? Kaya yun. Ba't kaya ganun? Tatlong beses umilaw ngayong biyahe ko lang from San Ildefonso, Bulacan to Quezon City. Nandito pa lang tayo sa Cloverleaf, sa may Balintawak. Ano kaya yun? Yan, umilaw kanina, di ba? Nakuha natin. Tapos ngayon, wala na naman. Ano kaya yun? Ay, nako. Hirap pang hula, ah. Sige, magtatanong tayo sa mga expert. So yun, tumawag ako kay JL Racing, kay John Linga, sa aking kumpare, na sinabi ko nga, kinuwento nga sa kanya ko nung lumalabas sa problema ni Bugoy ngayon, yung temperature, nag-on pag tumatakbo ako sa highway, pero pag nagbagal na ako, papasok ako ng gasolinahan, naka-check po ako mga tatlong gasolinahan, na-check po umilaw, tapos may gasolinahan na itabi ko. So, bait din ni Bugoy, sinetsempo niya ako malapit na sa gasolinahan. So, pag tinatabi ko sa gasolinahan, nakakatawa, namamatay yung ilaw. So, yun sabi ni Boss John, obserbahan ko lang daw muna. Yun nga, ng observation ko sa kanya, pag tumatakbo ko mabilis, ay umiilaw yung kanyang temperature gauge. Pero pag mabagal naman takbo ko, like ngayon, nandito na ako sa loob ng EDSA, nandito na ako sa may Camias area. Normal na takbo na lang, mga 20, 40, 20 kasi traffic. Aray ko, timo traffic ko. Ayan. So, tumatakbo tayo ng mga 20, 40, ganyan. Hindi siya umiilaw ngayon, Ngayon, ganito nga lang takbo natin traffic, pero hindi ako nag-overheat. Pero ramdam ko na naka-on yung fan natin. So, obserbahan ko lang kung mamamatay yung fan. Para bukas, after ng lahat ng gagawin ko today, madala ko kay Boss Johan, maobserbahan namin na maayos. Sana ganun lang. Alright. Bait din ni Bugoy, no? Dinadala. Pag nag-overheat may ilaw yung temperature niya, sakto ako sa gasolinahan. Hindi ko na nailaw na video kanina kasi nga, emergency. Inuna ko muna dahil sa highway tayo. Inuna ko muna na maitabi natin yung sasakyan ng maayos bago ako makapag-video. Kaya yun. So, yun lang. Update ko kayo. Baklas kami ng spark plug muna. Check kung naglilin yung supply ng gasolina. Medyo may natin kung ano nagkokos bakit naglilin. Kasi pag mabagal naman yung takbo, okay naman yung temperature niya. Isang spark plug lang ba bubuksan ko? Isa lang? Bubuksan ko na rin lahat. Ito, bubuksan ko na. So yun, chinek namin yung spark plug kanina at okay naman yung sunog ng spark plug. So may yung possibilities na baka naglilin ay hindi naman talaga. So chinecheck ngayon is naka-idle yung auto para titingnan kung nag-automatic yung fan, tapos yung thermos para ma-check natin yung thermostat kung gumagana.
Then yung radiator, titingnan natin mamaya kung baka madumi. Ang tabay lang. Ayun, maulan. Sabi. Maulan, si Boss Joan. Ayun. Ayun. Tsempo nga naman, di ba? Kaya naman sa sakyan to. Ayan, o. Tingnan mo, kanina pa umaandar yan. Hindi naman nag-overheat. Tapos pag mag-isa na lang ako, dun, ay nako, kakainis. Ay. I mean, maglalagay si Boss Joan ng temperature gauge para ma-monitor ko yung temperature. Kasi nga, intermittent yung pag-on ng temperature gauge. So, hindi namin ma-pinpoint kung alin taga ang problema. Umaandar naman ang fan. Umaandar siya pag mainit na, namamatay siya pag malamig na. Hindi naman naglilin ang supply ng gasolina para mag-cause din ng overheat. Thermostat, syempre nag-on naman. Nag-on naman yung thermostat, bumubukan naman. Ngayon maglalagay muna ng temperature gauge para meron akong gauge dito sa dashboard. Yan, si Boss Joan. Okay, naglagay muna ng ng temperature gauge si Jo kasi hindi namin matunton. Parang lahat naman okay. Pero may pitik-pitik yung ilaw ng yung temperature. Okay naman radiator fan, umiikot naman ng mabilis. Yung thermostat bumubuka naman. Ano pa ba? Yung pulley, okay naman. Yung crankshaft pulley. Patingnan natin. Spark plug, di naman naglilin. Okay naman. Kaya naglagay muna kami ng temperature gauge para yun. Para lang to monitor kung i-monitor kung tama yung tama yung reading or kung ano man ang nangyayari. Ngayon kinakalas pa ni Boss Joan yung auto sensor para linisin kasi di ba nung sa mga nakaraang video ko yung check engine, nagkakaroon ng check engine tapos mawawala yung eco mode. So unang duda sa lahat is yung auto sensor. So pinabaklas muna ni Boss Joan yung auto sensor. Tapos muntikan pa bumaklas yung hinlilit niya. Lagyan. Binibira niya yung yung auto sensor para lumuwag. Sumabit yung hinliliit. Bumaliktad yung daliri, boy. Aray ko. Sakit. So yun, lilinisin muna yung mga auto sensor. A few moments later. So yun, gabi na ng Wednesday. Hindi pa rin naayos si Bugoy. Ito, tinitest drive pa rin namin. Go overheat pa rin siya. Pero confirm na nag-overheat siya kasi yung temperature gauge na nilagay ni Boss Joan Linga, kitang-kita ko sa digital gauge. Analog gauge. Confirm nag-overheat niya si Bugoy. Kaya ito, pabalik tayo, overtime. May di Boss Joan, sabi niya balik lang daw ako doon sa shop. Mag-isa lang kasi siya doon. So samahan natin siya ngayong gabi sa pagbuo at pag-discover kung nasaan ba ang sira dito ni Bugoy. Next na gagawin namin is tatanggalin yung thermostat. Titingnan natin kung magko-continue yung yung pag-overheat nang wala ng thermostat. So possible baka kasira yung thermostat. Tingnan natin, tanggalin natin kung magtino, malamang thermostat ang problema. Hindi ako favor pa rin sa walang tumatakbo yung sasakyan na walang thermostat kasi siya nagko-control ng standard operating temperature ng makina. Gagawin lang natin siya ngayon just to para lang i-troubleshoot na kung yung thermostat ka ang culprit na pag-overheat.
sure ball kung thermostat niya, pag tinanggal mo yung thermostat, hindi na to mag-overheat kasi tuloy-tuloy na yung flow ng tubig. Pero kailangan pa rin natin siya lagyan ng thermostat para ma-achieve ni Bugoy yung standard operating temperature ng makina niya. Inabot na kami ng alas 10, kakaharap ng culprit ko sino ang may sala but to go overheat. Ayan. Ayan. Ang galing na siya, kitang-kita yung usok men eh. Ayan. So sana nga, ay siya na nga. Ikaw kaya natin dito. Bubukas pa kaya siya? Ayaw bumukas eh. Ayaw na bumukas. So, ayaw tayo bumukas. Place. Lublub natin. Gamit natin place. Yun. Mainit pa yung tubig na yan. Init yan. Magra-road test lang ulit kami. Ayan ang current temperature ni Bugoy. Yan. So, nasa, ano to? 80. Ay, oh. 3:28 a.m. Palit radiator. Isang bagay na hindi natin inasang masisira agad. Radiator na uwi. Iniisip ko pa naman baka hindi nga radiator ang problema. Gawa ng kasi galing yan kay John Engero eh. Kaya hindi ko iniisip na sira yung radiator. Matagal naman, in fairness naman kay John, matagal yun yung binenta sa akin yung radiator na yan. So nagamit ko na rin lang. Mga second hand din naman yung radiator. Baka nga naman inabutan na nasira sa akin. Thank you pa rin kay John. Sarap lang asarin ni John eh. Yan, ito yung radiator ni Netoy na feeling ko inabutan na ng pagsuko sa akin. Papalitan na natin ng bago. Galing kay yung radiator natin galing kay Suzuki Every Nation PH sa Facebook. Ang dami ko nakikitang parts ng minivan dyan sa sa page nila. Kaya natutuwa ako kasi saglit ko lang piniem, andun ng kamay ko. So saglit ko lang piniem, so bago ito magkagad. Ayan, saglit lang din pinadala kagad nila yung pyesa. Kaya yun, marami ako nakikitang pyesa sa kanila na soon pag nagkapera bibili natin para dito kay Bugoy. Sana ito na nga, sana nga ay radiator na nga lang ang problema natin at mukhang barado. Nung una tinatanggi ko pa na na baka hindi radiator kasi kabibili lang natin yan. Nalala ko second hand nga rin pala natin nabili ang radiator na yan. Baka yun nga ang culprit. Kalas tayo, kalas. Yan, may request sa atin si Suzuki Every Nation PH. Videohan ko raw yung item nila. Kalas. Bahirap pa. Grabe, secured na secured sa tape. Yan. Bago natin kalasin. Yung radiator natin, tingnan natin kung parehas. So, ito yung radiator galing kay Suzuki Every Nation PH. Ito iba. Ha? Ito iba. Patay tayo dyan. Okay. Hindi mo ka. Nervous ako sa iyo. Ayun. Uy, ganda oh. Yan. Bagong brand new. Bagong brand new yan. From Suzuki Every Nation PH. Same naman, no, Jo? Same. Ayun pala yung drain plug. Nandun pala. Nasa ilalim pala. Kaso dadaan siya doon sa mga bakal-bakal. Dudumi yung tubig. Yun. Ito nung una, naging issue ko sa radiator ko, nabali ito. Ito. Katagalan, nababali. So, plan nyo na yan. Palagi ko, hindi na mababali kagad-agad yan. Yan. So, kakabit natin. Same. Pang DA17B, manual, Tiptronic, AGS, isa. Pero palagay ko, pag ang binili nyo radiator ay pang automatic, straight automatic, ay meron siyang, siguro ang difference yun yung sa isang oil cooler na Jo.
Yun ang palagay ko. May saksakan ng langis sa ibaba. Sakto yung mga tornilyan dyan. Sakto. Same. Same. Sabi ng kaibigan natin Indiano. Same. Magkaparehas at magkatulad. Ito na yung bago. Radiator galing kay Suzuki Every Nation PH. Yun yung luma natin. Palit again. Ano na ako, 2 radiator na ako sa loob ng 1 taon na. Yan, kinakabit na ni Boss Jo. Manis, naka-silicone radiator hose. Magkakaibang kulay nga lang. Galing yan din sa mga spare na radiator hose dito sa sa JL Racing. Pero silicone radiator hose. Panis. Yan na, nakakabit na. Saka yan, additional 5 extra horsepower yan pag naka silicone radiator hose ka. Wala ka nang hahanapin pang iba. Radiator hose pa lang, dagdag power na. Power! Ito yung radiator natin. Paano ba to? Palabasin natin tubig sa loob nyo kung gaano kadumi. Yun, grabe. Yun oh. Ay, grabe. So malamang nga, hindi na nagpo-flow yung tubig sa loob. Grabe yun. Oh. Yan, grabe yung dumi. Grabe, dumi. Parang regla. Stop it. Get some help. Ba't sa regla ko na ikumpara? Yan, nakakabit na po. Nakakabit na. Hintayin lang natin mag-on yung radiator fan. So may temperature gauge tayo dito. Pahiram ni Boss Joan para ma-monitor natin kung tamang temperature lang ba, kasi hindi siya nag-overheat. Kahapon kasi dapat yan normal yan hanggang 100 lang. Tapos mag-on yung fan niya. Tapos pag nag-on yung fan niya, bababa hanggang 90. Tapos mamamatay ulit yung fan, iinit ulit syempre yung makina. 100, on yung fan, baba ulit hanggang 90. Kahapon, pag umilaw pala yung gauge ko dito, umilaw yung pula, hindi po yan handbrake po yan. Pag umilaw siya, nasa around 115 yata yung temperature niya noon. Tapos pag tumutong siya ng mga 120, nagbiblink ka talaga yung yung ilaw doon. So magandang meron talagang ganito sa sa mga minivan natin. Ewan ko ba, sabi nga ni Boss Joan di niya alam bakit tinanggal pa ng mga car manufacturer yung ganitong temp gauge. Laging ilaw na lang. So yun lang. So bibili tayo later on, bibili tayo ng OBD2 na gauge para dito sa ating minivan. So suggest naman kayo kung anong pinakamagandang OBD2 na gauge. Pero from doon sa mga nakikita ko OBD2 na gauge, walang ganitong klase na gauge. May indicator kung ano na init ng makina. Yun lang. So maraming salamat ulit sa Suzuki Every Nation PH. Habang inantay natin uminit yung sasakyan, ito muna tayo. Hindi na tahimik si Boss Joan, gusto talaga tignan yung loob ng radiator kung gaano kadumi. Ay, grabe naman pala talaga, men. Ayan ay magbabara nga talaga. Marami talaga. Yun na yun, confirmed.
Walang duda. Oh. Grabe. Saka wala ng butas. Sarado na yung mga butas. Grabe. Confirmed. Radiator ang problema natin. Dumi. Wala ng butas yun. Yung mga maninipis sa butas, ito na lang, ilan na lang. Ilang piraso na lang yung Pero ito natakban na. Ito natakban na rin. Ito grabe yung takip dito, Jo. ilang pirasong butas na lang yung may open. Ay grabe. Grabe pala. Sarado.